atin ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Magandang gabi po sa lahat po ng mga patuloy na umaantabay at patuloy po na nanonood po ng Aksyon Balibago Gawin ng Tama dito po sa ating pong programang Binhi ng Magandang Balita. At ito po ay sa ilalim ng programa rin po ng Barangay Balibago Reading Center and E-Library. Sa lahat po ng nanonood ngayon, nawa ang aking dalangin ay patuloy po tayong pagpalain ng Diyos sa gabing ito at naway patuloy tayong makapagbasa ng kanyang salita at hinihikayat din po ang bawat isa sa atin na nawibuksan po natin ang ating pong Biblia at ito po ay basahin natin. Alam po nyo, napakaraming mga aklat po sa mundong ito, pero kapag binasa ko na ang aklat na ito ng buhay, ay lumalakas po ang aking pong pananampalataya at patuloy na tunay nga ito po ay pagkain ng ating pong kaluluwa. At muli po, agad-agad basahin po natin ang talata mula sa taga-Galasya. Ganito po ang ating pong mababasa dito po sa kabanatang 6:7 hanggang 8. Huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang tinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Muli po, magandang gabi at agad-agad po ay dadako po tayo sa ating pong paksa. At very interesting po ang ating paksa ngayon dahil nakikita po natin sa mga nakaraang pong pag-aaral natin si Abraham, mula sila sa bayan ng Ur sa Caldea. Ito po yung sa bansang Iraq at nakarating po sila sa Haran. Ito ay isang lugar bago sila nakarating sa Kanaan. At ito naman po yung sa bansang Israel po natin ngayon. So kasama po niya ang kanyang pamangkin, no? Si Lot, at kasama rin po niya ang kanyang asawa na si Sarah. So, ganun pa man, dito po mababasa natin sa Genesis chapter 16. Agad-agad po babasahin natin ang kwento po ng mag-ina. Ayan, si Hagar at si Ismael. Ganito po ang mababasa. Hindi magkaanak si Sarai na asawa ni Abram. Ngunit mayroon siyang aliping babae na taga-Ehipto na ang pangalan ay Hagar. Sinabi niya, Abram, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Pumayag si Abram sa sinabi ni Sarai, at ipinaubaya nga ni Sarai sa kanyang asawa si Hagar upang maging asawang lingkod. 10 taon na si Abram na nanirahan sa Kanaan nang ito'y nangyari. Matapos sipingan ni Abram si Hagar, nagdalang tao nga ito,
Subalit nagmalaki si Hagar at hinamak nito si Sarai. Dahil dito, sinabi ni Sarai kay Abram, "Ikaw ang dahilan ng paghamak ni Hagar sa akin. Alam mong ako ang nagkaloob sa iyo ng alipin kong ito, bakit niya ako hinahamak? Ngayong siya'y nagdadalang tao. Si Yahweh na ang humatol kung sino sa atin ang tama." At sumagot si Abram, "Alipin mo naman siya, kaya gawin mo sa kanya ang gusto mo." Pinagmalupitan nga ni Sarai si Hagar, kaya ito'y tumakas. Sinalubong siya ng anghel ni Yahweh sa tabi ng isang bukal, sa ilang na malapit sa daang patungo sa Shur. "Hagar," alipin ni Sarai, "saan ka nanggaling at saan ka pupunta?" Tanong ng anghel. "Tumakas po ako sa aking Panginoon," ang sagot ni Hagar. Sinabi ng anghel, "Magbalik ka at muling magpasakop sa kanya. Mga anak mo ay aking pararamihin at sa karamihay di kayang bilangin. Di magtatagal, ika'y magsisilang. Ismael ang sa kanya'y iyong ipangalan, sapagkat dininig ni Yahweh ang iyong karaingan. Ngunit ang anak mo'y magiging mailap, hayop na asno ang makakatulad. Maraming kalaban, kaaway ng lahat. Di makikisama sa mga kaanak." Kaya't nasabi ni Hagar sa sarili, "Talaga bang nakita ko rito ang Diyos na nakakakita sa akin at hanggang ngayon buhay pa rin ako?" Kaya't tinawag niya si Yahweh ng ganito, "Ikaw ang Diyos na nakakakita." Kaya't ang balon sa pagitan ng Kades at Bered ay tinawag nilang balon ng Diyos na buhay at nakakakita sa akin. Nagsilang nga si Hagar ng isang lalaki kay Abram at ito'y pinangalanan nitong Ismael. Nooy 86 na taon na si Abram. Dito po makikita natin ang kwento. Dito na po tayo sa reflection, no? Na talagang kung mapapansin natin si Sarai, no? In spite po na alam naman ni Abram at meron nang ipinangako si Abram, ang Panginoon kay Abram na ang kanyang lahi ito'y magmumula sa mismong kanyang anak. So, at parang nainip na si Sarah sa mga pagkakataon na ito, hindi na niya hinintay, no? Kaya nag-request si Sarah at naisip niya na kasi meron po siyang isang alipin na ang pangalan ay si Hagar na taga Egypt. Nung panahon po pala na yon na ito pong si Sarah na isang titingnan natin ay tunay nga po na ang alipin nila ay nakuha nila mula sa taga Egypt, no? At isang nangangalang Hagar at ni-request niya kay Abraham na, "Abraham, para magkaanak na tayo, meron akong isang alipin dito. Spingan mo siya upang sa gayon ay magkaroon na tayo ng anak." So ganun nga ang ginawa ni Abraham at nagkaroon at nagdalang tao si Hagar. Ang problema dito na, si Hagar naman ay hinamak niya nito. Hinamak niya to si Sarai, parang kumbaga ay dahil siya'y nagkaanak at hinamak niya to si Sarah. "O yan, meron na akong anak, ikaw wala pa." Parang kumbaga ito si Sarah nainis at nagalit, no? Kaya ang ginawa ni Sarah kay Hagar ay talagang hinamak-hamak niya rin, no? Dito makikita, sabi niya dito, "Dahil dito sinabi ni Sarai kay Abram, ikaw ang dahilan ng paghamak ni Hagar sa akin. Alam mong ako ang nagkaloob sa iyo ng alipin kong ito. Bakit niya ako hinahamak ngayong siya nagdadalang tao? Si Yahweh na ang humatol kung sino sa atin ang tama." Ba, nakipagdiskusyon pa si Sarai kay Abram. At sumagot nga si Abram, "Alipin mo naman yan, kaya gawin mo kung anong gusto mo sa kanya." No?
yun dito ngayon pumasok yung pagmamalupit ni Sarai kay Hagar. Alam po nyo, kung titignan ninyo, parang yung sitwasyon na yun, yung senaryo na yun ay okay, hinamak-hamak ni Hagar si Sarai. Siya ang Panginoon niya, si Sarai, no? Alipin lang niya si Hagar. Dapat hindi naman ginawa sana ni Hagar yon, no? Alam po nyo, hindi maganda talaga yung nangahamak ng kapwa, no? Bagamat kung minsan mas lamang tayo sa kanila, ito ang nangyari kay Hagar. Dito, ang score dito, lamang na talaga si Hagar dahil si Sarai hindi siya magkaanak kay Abram dahil matanda na rin, no, sa panahon na ito. At si Hagar naman parang nagte-take advantage naman siya na dahil lumamang nga siya at mayroon siyang anak. Dahil yung panahon na yun talagang ang anak noong panahon na yun napakahalaga. Lalo na pagka ang magiging anak mo ay isang lalaki. At dito nga po, nagalit na si Sarah at sabi ni Abram, sige, ikaw ang bahala. Mas ganun gawin mo sa kanya. Alipin mo yan. Ikaw ang bahala. Siguro hindi natin alam, baka gusto pang saktan talaga ni Sarah si Hagar. At sabi dito pinagmalupitan nga ni Sarah si Hagar. Kaya nakaisip si Sarah na tumakas na, no? Nakaisip si Hagar na tumakas na kay Sarah, no? Dahil nga yung pagmamalupit na ginagawa ni Sarah sa kanya, alam po nyo, wala talagang may dudulot yung panghahamak at walang may dudulot yung pagmamalupit, no? At sana hindi na dumating sa atin. Tayo po everyday sa may mga maid tayo na tinatawag, may mga tinatawag tayo ng mga yung katulong sa bahay. Ito'y babala po sa atin na wag natin pong pagmalupitan ang mga tao na alam natin mas mababa sa atin. Ako, ito yung nakita ko na aral dito po at na iwasan natin ang manghamak at the same time iwasan po natin ang magmalupit sa ating pong kapwa. Bagamat nakita natin mas lamang tayo sa kanila, bagamat nakita natin mas mataas ang estado ng ating buhay, ito po yung aral. Kung katulong, alam po nyo, gawin nyo silang pamilya sakali man. Ano po? So, nakita natin na tumakas na nga itong si Hagar, ngunit sa kanyang pagtakas, papunta doon patungo doon sa Shur. At kung di ako nagkakamali, ay ang pagtakbo niya rito ay sa lugar ng disyerto. Doon niya natagpuan ang isang anghel at tinanong ng anghel, saan ka nang galing at saan ka papunta? Nasabi ni Hagar na ako po'y mula sa kay Sarai, no? At ako po'y pinagmamalupitan niya, nagsumbong siguro siya sa anghel, no? Pero pinabalik siya ng anghel dahil mayroong sinabi ang anghel sa kanya, sabi ng anghel sa kanya, magbalik ka at muling magpasakop sa kanya, no? Napakaganda yung nagpapasakop tayo sa ating mga mas nakatataas po sa atin. Tayo po na mga naghahanap buhay, tayo po na may mga boss, no? Pasakop lang tayo. Bagamat minsan may mga karanasan talaga tayo, mga kababayan natin na mga OFW na kaya minsan nagkakaroon ng sitwasyon na napupuwersa sila na kitilin ang buhay ng kanilang mga boss, ng kanilang mga Panginoon, kung tatawagin natin, no? Pero ganun pa man, bilang mga tayo may takot sa Diyos at nandun po ang bunga ng Espiritu Santo na kailangan nagpapatuloy tayo na tayo magpigil sa ating mga sarili upang huwag tayong makagawa ng anumang kasamaan. Kaya nga sabi ng anghel sa kanya, magbalik ka at muling magpasakop sa kanya. Mga anak mo ay aking pararamihin at sa karamihay di kayang bilangin. So, nakita natin kung sino yung naging anak niya.
Magsisilang siya ng isang lalaki at tatawagin pong Ismael dahil ang ibig sabihin ng Ismael, dininig ni Yahweh ang karaingan ni Hagar. Ito po yung mag-ina, si Hagar at si Ismael. At alam naman po natin na kung sino po yung mga lahi ng Ismael, sino itong mga lahi nila, at isa po yung Egypt, from Egypt. At maraming mga Bible scholars na si Ismael at ang yung mga lahi niya na hanggang sa panahon natin ngayon na ito yung mga brother natin, no? Na alam naman natin ito yung pinaniniwalaan din ng ating mga brothers and sister na mga Muslim po, no? So nakakaawa kung titignan natin si Hagar sa pagkakataon na yon, ngunit pinalakas siya ng anghel at binigyan siya ng pangako din, no? Tunay nga po na si Hagar ay magkakaroon ng anak at dadami ito ng dadami, ngunit merong sinabi doon na ngunit ang anak mo'y magiging mailap, sabi niya. Hayop na asno ang makakatulad, maraming kalaban, kaaway ng lahat. So, kapansin-pansin po rito talaga na si Ismael ay dahil nanggaling siya kay Hagar, anak din siya ni Abraham, no? At tunay nga po na kung titignan natin, no, lahat ng tao ay magkakapatid. Brothers and sisters po talaga ang bawat isa sa atin. Kanya-kanya lang na prinsipyo, kanya-kanyang pinaniniwalaan. Pero kung titignan natin, lahat tayo ay magkakapatid. Meron lang mga pagkakaiba siguro, no? Sana doon tayo sa grupo na tinatawag na mapagmahal, mapagtimpi, doon sa grupo na punong-puno ng kabaitan, punong-puno ng katuwiran, punong-puno ng karunungan na mula sa Diyos, na sabi nga yung bunga ng Espiritu Santo, kailangan yun ang mahayag sa buhay natin. At sa panahon ngayon, nasa sa atin, at alam po nyo, ang panawagan ng Diyos ay nagpapatuloy. Kaya maganda na doon tayo sa grupo na tunay ngang tinawag ng ating Panginoon. Nahuhubog tayo sa wangis at larawan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ito po yung paksa natin, si Hagar at si Ismael. At ito'y nanggaling, si Ismael, ito'y anak ni Abraham kay Hagar. Sa mga dumarating panahon ay makikita na natin ang pangako. Ito na nga, papasok na po sa mga dumarating na panahon po. Yung paksa naman natin patungkol naman po doon sa kapanganakan ni Isaac na anak ni Abraham kay Sarah. So sa pagkakataon pong ito, nais ko po kayong ipanalangin. Panginoon, nakita namin ang aral, si Hagar, nang hamak siya nung nakita niya na mas lamang na siya kay Sarah. Tulungan mo po kami, wag po kaming mapanglamang, at wag po kami, O Diyos, na mapanghamak, O Diyos, sa aming kapwa. At gayon din naman yung si Sarai, pinagmalupitan niya si Hagar. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na wag kaming magmalupit sa aming kapwa, bagamat sila'y nasa baba at kami mas nakakataas sa kanila. Lord, salamat po na alam naming lahat na sa gabing ito'y patuloy na mahubog kami sa wangis at arawan, sa kabutihan, sa pagpapakumbaba ng aming Panginoong Jesucristo. Tulungan niyo po ang mga nanonood ngayon. Naway bless niyo po sila, ang kanilang buong pamilya. Naway layo niyo po kami sa anumang karamdaman, lalo na po sa COVID-19 na ito at any variant diseases. Lord, i-bless niyo po ang bawat isa ng pagpapalang kaamuhan, kabaitan, katuwiran, at patuloy na umiibig kami sa pag-iibigan. Thank you, God. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabing Amen and Amen. Muli po, ito po si Pastor Fermamak na patuloy na nagsasabing ang mabuting binhi ay magdudulot ng magandang buhay. Sa programa po ng binhi ng magandang balita, purihin po ang Diyos at naway pagpalain po ng Diyos ang bawat isa
sa atin. Kaya, oh Diyos, ika'y